Mahina ba tumuka o kumain ang inyong mga alagang manok? Palaging nasa gilid at nahirapan maghinga. Huwag itong isa walang bahala. Baka ang inyong mga alaga ay may sabaga. Bigyan sila ng CPU Lemongrass Water Soluble Premix. Ito gawa mula sa katas ng salay o tanglad. Segurado kang natural at hindi nakakalason. Proven and tested dito sa Philippine Native Chicken na pinababalik ang gana ng manok sa pagkain at mabisang pantambal para sa infeksyon na nagdudulot ng common respiratory diseases. Ano pa ang hinihintay mo? Magandang araw mga kanitib natin dito sa Pilipinas, sa mga alaga ng manok, sa mga netizen natin all throughout the country. Dito po sa Pilipinas, sama kayong banda dito, either from the north or the south. At sa ating mga OFW dyan, sa labas ng bansa, magandang araw po sa inyo. In behalf of our President, Dr. Charles Robles, this is your host, Dr. Jaime C. Cabeles Jr., na bumabati po sa inyo na magandang araw at na buong puso po kami nagpapasalamat po for the continuous support that you have given to the Central Philippine University. Alam ko na kahit na 15 minutes per day lang po tayo, puro patuloy pa rin po kayo dyan sa pagantabay po. Thank you for those who are with us, lalo na po sa premiere ng ating programa at saka sa mga offline not on time na mga viewers po natin. Thank you for the support and overwhelming support po ninyo sa Philippine Native Chicken. Our followers keep on increasing. Thank you for the trust and confidence. Sa mga kaibigan natin dyan, sana po makatulong yung mga programa natin ito. This is one that way that the College of Agriculture, Resources, Environmental Science po makatulong po sa inyo. Lalo na po sa ating mga alaga na manok. I am firmly believing na there is man in agriculture. Ang kailangan lang po ninyo is matitinong ideya para po sa patuloy na pagpadyak dito po sa ating pangkabuhayan. Tandaan natin, given the crisis that we have experienced, it is man-made or naturally developed crisis po. Tuloy-tuloy ta rin po tayo. And it is only manifested that basta ang agriculture po, yung papel po is very critical. Alam nyo na yan, pagdating ng nakarang eleksyon, halos po lahat na mga programa tungkol po sa pagsasaka. Sana po sa mga legislator natin, sa mga bagong halal dyan, siguro nakatune din sa atin, sana po mga pangako po ninyo, wag po mapako. Tandaan po natin, I'm firmly believing almost 60 to 70% of the population of the Philippines is directly and indirectly engaging in farming. Ano ibig sabihin po? Even a slight increases in their economic life, 2 to 5%, their accumulated impact in the economy is greater. Anong ibig sabihin pa rin po? Para sa ating mga agripreneurs dyan, it is in our unity that we could move something in this economy. Pero ang pagiging divisive po natin, wala po mangyayari sa atin. And that is why that the Philippine Native Chicken keep on doing this one as part of our commitment sa ating mga ka-native dyan. I know that naka-specialize kasi kami dito, but I know that it could help a lot sa ating mga racers, lalo na po sa mga nangailangan po ng technology. Every time na ngayon po sa ating mga programa, sa ating mga episodes, every time na you have some questions, and if you want to be featured dito po sa ating programa, please have it be written in the comment section. At saka sa mga nag-browse ng ating page, pasensya po, if you can have the questions be written in the recent videos that we have, please have it be written. It does not necessarily mean that the question is out of the topic, but if possible po, have it be written there. Kasi dito, kasi sa sobrang dami kasi ng mga nakapost na video natin, yung mga reason po ang titingnan ko po during my vacant time para at least masagot po natin. Sa mga nasagot natin katanungan dyan,
na sa tingin po nyo nagawa nyo na, and if you want to make some testimony, please have also be written. We'll be glad for having the testimony that you'll be sharing with us dito sa Native Chicken, para po at least makita din namin, at least matutuwa din kami at maging masaya na kahit paano po ang technology na sa Philippine University na nakatulong po sa inyo dyan, lalo na sa pag-alalaga po ninyo ng Native Chicken. And if you can find time to visit us here at Central Philippine University, we'll be glad to have you in our research station. Marami po kasing kami development dito, and we are now gearing into something na pwede bang sa counting space we could earn marks, at saka sa counting space lalo na sa mga kaedad-edad ko dyan, about also authoritarian the respective present professions na kung saan wanted to engage in farming developing technology which is a Native Chicken base, na kung saan po we can survive even in our own backyard. Kaya nasabi ko noon that it does not need to have what they call a wider space of land just to earn the money that we are intended to have it. Tandaan po natin na kung saan po if you have started to raise Native Chicken, ang tanong ngayon, magkano bang gusto mong kita? But I know that before deriving that income, marami pa po tayong pagdaanan. That is why that tonight, again, we'll be sharing naman ang isang tanong po nating mga ka-native dito. Actually, dalawang ka-native natin na have posted their questions na halos magkapariho po. Alam nyo kasi yung palaging pinakamaraming tanong is about diseases po. Yung ko bakit na pag may tanong po tayo, wag po kayong matubili. Baka sabihin nyo na we could not accommodate for as long as I have the time. At saka yung tanong po nyo, lahat po dyan relevant. So please don't hesitate. Kahit in the comment section. At saka sa hindi pa nakapag-follow sa ating programa, Habit Be Done. Sa hindi pa nakapasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe. Para every time that we have the program, you will be notified. And if you found this program informative, please share naman po sa mga kilala po ninyo. So ngayong gabi po, we'll be discussing yung tanong dito ni Sir Lorenzo Pedro Dumol. Good Doc, pila ka email, garlic juice per chicken, wait, pwede ba halo sa tubig? At saka kay isa pa dito na makalito kay Sir Lizar, good PM sir, anong magandang antibacterial at magandang ibigay sa mga siso, month old to 3 months old? Salamat sir. Sa at least yung katanungan ni Sir Lizar at saka ni Sir Lorenzo na ating pag-usapan ngayong gabi. Why is that Philippine Native Chicken keeps on promoting and the use of garlic? Alam nyo kasi, sa ngayong panahon po, kalimitan po ng sakit ng tao is lifestyle diseases. Lifestyle diseases. Alam nyo kasi, di maganda kasing lasa ng pantambal sa sakit ng ganyan. Pinibang mas malasa kasi kapag manok kinain nyo, na kung saan po napaloob na doon sa katawan niya yung mga lahat na pantambal na gamitin po ninyo. Yung kung bakit. And beside nandoon kaya sa yan in every kitchen that we have. Yung kung bakit sabi namin noon pa kasi, I could still remember a friend of mine sabi is that Native Chicken should not be re-engineered too much. Bakit? It is because of the functional values na doon sa loob ng katawan yan. Any drastic changes in the genetics of the chicken, it may affect that functional values. Ang ibig sabihin po ng functional values, yung bang naturalisa sa katawan niya, nandoon pa yan, na pwede makatulong po para na makapag-heal ng mga sakit na possibly it can be encountered by the consumers. Mas malasa kasi ang manok kumpara doon sa may paracetamol. That is why that we are always promoting the use of garlic and the plant extracts that we have discovered. And we are still continuing on the process na kung saan po tuloy-tuloy pa rin. But we used to focus in this one first. Now, ang tanong ngayon is that in terms of the infection, talagang gusto mo talaga na ilagay sa
na kung saan immediate in action. Gayang tanong ni Sir Lezar. No? Ang garlic produce kasi, lalo na pag ang bago, alam nyo kahit tao, pili po nyo gamitin yan. Alam nyo minsan pag sobrang stress, yung na-encounter ko dito, mga masakit na yan, mga plema na yan, ubo na yan. Every morning po, isang clove ng garlic. No, wag kayong maghanap-hanap ng walang garlic, ng ibang garlic, kung ano nandoon sa kitchen po nyo, either native or foreign yan. If you can have the native, the better it will be. Pero kung wala, wag mong ipilit. Gawin po nyo, gayatin po ng kind of bit slice ng kay maliit. Sa akin kasi, ang take ko nyan, that is 1 tablespoon. Gawin po nyo, 1 tablespoon na yan. Ilunukin nyo lang at saka pasundan po ng malamig na tubig. Huwag po kayong magtaka kung yung sa loob ng katawan nyo umiinit. It is because of the effect of the garlic. Kasi yung alisin yan, that is a broad spectrum. That is not only antibacterial, antiviral pa yan, and antiparasitic pa yan. No, kompleto yan. Yung kung bakit na kahit Klebsiella pneumonia yan, kayang patayin yan. Lalo na pagbago. So, anong ibig sabihin dito? For infection na sa tingin po nyo is na kailangan agad na magarang response na sagot. Gawin po ninyo, no, if you have the juicer, kung walang juicer din, no, wag po yung mga problema. Ibayo po nyo. But make sure na yung kamay po ninyo naka-gloves kasi yung garlic kasi mainit kasi. At saka kung mainit yan, magiging problema po ninyo, baka masunog yung balat nyo. Yung kung bakit na pili bang habit yung kamay po nyo naka-gloves. And then, ipiga po ninyo. Ipiga nyo hanggang na may labas yung ang pure juice niya. Sa mga manok na kung saan po may edad less than a month old. Less than a month old. Possibly po, ang ilagay po natin now is not more than 23 ml. Not more than 23 ml. Wag po nyo bigay na sobra. Delikado po yan. But for those na aging naman on more than 45 days, you can even increase that to 0.5 ml. Puro-puro yan. Puro-puro yan. Ang gamitan po nyo, you'll be using what they call the tuberculin. Ang tuberculin kasi is 1 ml na syringe. Wag po nyo isama yung needle niya. No, ikuin nyo yung needle niya. Pagkatapos yung sabaw po, yung juice na ng garlic po, ibigay nyo sa bunga ng manok nyo. Individually po, sa infected yan. Sa infected. Para at least magamit po ninyo. Para sa magarang control yan. But if you're going to give it to your chicken, possibly po sa bandang hapon, papuntang gabi. Huwag po sa umaga na mainit yung panahon. Delikado po yan. Delikado kasi ang ginagawa kasi ng garlic, it used to propagate inner heat, no, mismo sa loob ng katawan. Yung kung bakit that kung makikita niyo dito sa Central Philippine University, halos hindi kami gumagamit ng incandescent bulb. It is because not only of the Rizal, but it is because also of what they call the garlic. Yan ang ginagamit namin dito. Isa kaya yan sa mga pinaka-effective na nakita namin na pili po niyong gamitin. Of all the plant na test na namin, yan, and we keep on doing kasi sa ngayon po we are doing what they call the improvement in the laboratory that we have para po lahat sa mga sakit na manok, and then development of various plant extracts and processing na kung saan po angko po sa atin. I am believing na kung saan po ang pantabal nandoon na yan sa mga paligid po ninyo. Now, if that is in terms of using the garlic, tandaan po natin yung 0.2 ml or 0.3 ml for less than a month old, and have it be increased even to 0.5 ml for those aging more than 45 days old. Kung mga week old, you can give even 0.2 ml sa bawat manok po. That is one way on how you can control. Basta importante, ipiga po natin. Puro-puro yan. Ipiga po natin. Bayuhin, ipiga. But always wear a gloves para at least hindi po masunog yung balat ng kamay natin. Isa yan sa mga pwede nyo magawa dyan sa respective na lugar nyo. Now, ang tanong ngayon, how about for the remaining garlic? Ang gawin po nyo, kasi ang binigyan nyo is those only affected na talagang kailangan. Kung sa mga sakit pa, yung 50-50 ang bigyan po ninyo. 2 to 3 days po ang consecutive, but every day, every 24 hours lang.
ang pagbigay po ninyo. Ang remaining po, ang gawin po ninyo, for every tablespoon, 1 to 2 tablespoon yan. Ang remaining yan, have it be soaked in cold water. For every liters of plain water na hindi pa mainit ha, lagyan po nyo ng isang kutsara, 2 kutsara, at saka ibigay nyo as painuman sa manok nyo. You can give it immediately sa manok nyo, para at least yung hindi nyo nabigyan ng pang drenching method, yung talagang ginagamit nyo ng syringe, para at least makabigay po kayo ng protection. Sayang kasi, kung sa tingin nyo magamit pa nyo sa kusina nyo, bet bidan. Depende na po sa inyo. And if you have a dehydrator, ang gawin po ninyo, yung yung kanyang solid yan, have it be dehydrated. Pag dehydrate po ninyo, ang gawin po ninyo, pag nagtuyo na, have it be dried in the grinder. Para at least magawa pa ninyong tea. Kung tea naman, ilagay nyo sa teabag, at saka soak it overnight in 1 liter of water, at saka gawin nyo for every 1 liter, lagyan nyo po ng 100 ml na tubig, na doon po nyo inisubmerge yung overnight yung garlic tea, at saka dagdagan nyo ng 900 ml na tubig na plain, at saka ibigay na patubigan po sa inyong respective naman. Parang ganun na kasimple. And this is one way and how the Philippine Native Chicken can be of help po sa inyo na mapababa ang gastos. Kung pili pala na kayo na gumawa ng pantambal nyo dyan, have it be done. Para at least mabawas-bawasan yung gastos natin. At at the same time po, makatulong pa tayo na kung saan po ang mga kumakain po ng ating bumili po natin native chicken, para at least safety din sila. Kasi yung pantambas sa sakit nandoon na mismo sa katawan ng manok. Hindi mo na kailangan malagay ng bawang, kasi nandoon na yung bawang mismo sa katawan po ng inyong manok. Sana po nakatulong ang sagot natin ngayong gabi sa katanungan ni Sir Lizar at saka ni ni Sir Imiterio Sinyal at saka ni Sir Lee Sir Lorenzo pala at saka ni Sir Lizar tungkol po sa phytobiotics na pili po nyo gamitin sa pag-alaga po ng manok. Sa mga may katanungan pa dyan, and anything goes, basta pag-alaga po ng native chicken, don't hesitate, write it in the comment section para at least ma-picture din natin sa susunod nating episode dito po sa ating programa. Sana po nakatulong ang kaunting kalaman na to para po sa pag-alaga po natin ng native chicken. Again, this is your host, Dr. Jaime C. Cabarez Jr., na palaging sumasabi, pera sa pagsasaka, ang kailangan mo lang is matitinong idea. God bless and keep safe, and see you naman sa sunod episode ng ating programa dito sa Philippine Native Chicken. Hello Canada, are you in dilemma of finding the feed specifically developed for your native chicken? Are you searching for native chicken products free from antibiotics and synthetic growth-promoting compound? Is any member of your household allergic to delicacies prepared out of dressed broiler chickens? The Philippine Native Chicken is introducing the Central Philippine University developed feed, the CPU feeds. The CPU feed is enriched with phytobiotics proven effective in preventing and controlling infections among the native chickens. The phytobiotics are the extracts coming from the plants. It means that there are no ill effects among those who could eat the meat and eggs of chicken fed with it. Studies showed these plant extracts reduce the cholesterol and uric acid contents of the products. So, what are you waiting for? You can visit us here at the Research and Development Building at CPU Campus, Jaro, Iloilo City. Or, you may contact the numbers on your screen for guidance.